Prinsipyo ba talaga ang pinaglalaban o sasakyan lang para makarating sa kapangyarihan? Pag pinag-usapan ang mga political party sa Pilipinas, ano nga ba ang totoo sa likod ng mga ito? Yan ang malaking tanong na susubukan nating sagutin ngayon. Okay, simulan natin sa pinaka-basic. Sa teorya, ang isang partido dapat may plataporma, may pinaninindigang prinsipyo. Pero alam naman natin, sa praktika dito sa Pilipinas, madalas, isa lang itong bihikulo, isang sasakyan para sa ambisyon ng iilang tao. Ang layo ng ideal sa kung anong nangyayari talaga, no? So, para mas maintindihan natin kung bakit ganito, kailangan nating silipin yung kasaysayan. Paano nga ba nabuo itong mga partidong to sa simula pa lang? Kung titingnan natin, di ba, pagkatapos ng gyera, parang ang stable ng sistema natin. May nasyonalista, may liberal party, pero sa totoo lang, isa lang pala itong balat kayo. Kasi sa ilalim nito, may mga bitak na pala, mga kahinaan na naging dahilan kung bakit ngayon ang gulo na ng sistema. Ang dami-daming partido, palipat-lipat. At dito na nga pumapasok yung konsepto ng partido bilang isang sasakyan. Isipin nyo, hindi siya isang institusyon na may malalim na paniniwala. Isa lang siyang pansamantalang koalisyon. Ang nag-iisang layunin, ihatid ang isang ambisyosong leader sa pwesto. Yun lang. Ang mahalaga, manalo. At itong quote na to, ito na yung buod ng lahat. Yung pagsali sa isang partido, madalas hindi dahil sa conviction o paniniwala, kundi dahil sa convenience, sa kung ano ang practical sa sandaling iyon. Ang label ng partido ay nagiging tool lang, hindi isang tunay na paninindigan. At kung ang mga partido ay mga sasakyan lang na pwedeng palitan anumang oras, ano ang resulta? Well, isa sa mga pinakapamilyar na tanawin sa politika sa Pilipinas, ang walang katapusang paglipat-lipat ng partido. May lohika sa likod nitong turncoatism at simple lang siya. Step 1, may nananalo sa halalan. Sila yung may hawak ng kapangyarihan at resources. So step 2, yung mga miyembro ng oposisyon lilipat sa kanila. Bakit? Para sa step 4, ang gantimpala. Access sa pondo, sa proyekto, sa proteksyon. Para sa kanila, hindi to kataksilan, ito'y political survival. Kaya sa dulo ng lahat, yung desisyon ay hindi tungkol sa ideolohiya. Umuuwi lang yan sa iisang napakasimpleng tanong. Sino ba ang pinakamalamang na manalo? At kung sino ang mananalo, dun sila sasama. Ganun lang kasimple. At dahil dyan, naging normal na sa sistema ang ganitong oportunismo. Hindi na siya tinitignan bilang pagtataksil sa prinsipyo, kundi isang uri ng realism sa politika. Kumbaga, ganyan talaga ang laro. So kung ganito kahina at pabago-bago ang mga partido, saan ngayon nakasentro ang tunay at pangmatagalang kapangyarihan sa politika ng Pilipinas? Sabi nga sa quote na to, ang ideolohiya, parang luho lang yan. Kasi ang totoong mahalaga sa politika ay arithmetic. At anong ibig sabihin yan? Numero, boto. At sino bang pinaka-epektibong magdala ng boto? Yung mga pamilya. It's a numbers game. Dito sa table, kitang-kita yung pagkakaiba. Yung pundasyon ng partido, pansamantala lang. Sa pamilya, lahi yan, dugo. Yung katapatan sa partido, pwedeng pag-usapan, negosyable. Pero sa pamilya, hindi. Kaya naman, ang mga political families, hindi ang mga partido, ang nagiging tunay na haligi ng kapangyarihan sa bansa. Sige, ngayon, pag-usapan naman natin, so what? Ano yung mas malawak na epekto ng ganitong sistema sa ating demokrasya bilang isang bansa? Ang ugat ng lahat ng problema ay nagsisimula sa isang mahinang pundasyon. Dahil walang matibay na prinsipyo ang mga partido, yung buong sistemang pampolitika natin, para siyang bahay na nakatayo sa buhangin, hindi sa bato. Ang unang resulta niyan, humihina ang accountability. Kasi, paano mo hahabulin ng isang leader sa mga pangako niya noong kampanya kung yung platapormang ginamit niya ay parang damit lang na pwedeng hubarin at itapon anumang oras? At yung kahinaan ng mga partido, lumilikha yan ng isang vacuum sa kapangyarihan. At sino ang laging handang pumuno sa vacuum na yan? Siyempre, ang mga political dynasties. Ito yung nagpapatibay sa kapangyarihan nila, henerasyon-henerasyon. At tayo, bilang mga botante, apektado rin. Natuto na tayong huwag magtiwala sa mga party label. Kaya anong mas binibigyan natin ng pansin? Yung pamilyar na apelido, hindi yung partido. At yung paglipat-lipat, nasanay na tayo. Parang normal na lang. Hindi na natin tinitignan bilang isang malaking issue. At lahat ng ito, dinadala tayo sa isang malaking kabalintunaan, isang paradox sa puso ng politika sa Pilipinas.
Tila ang gulo-gulo, palaging may paggalaw, may mga bagong alyansa, may mga bagong koalisyon, pero sa kabila ng lahat ng ingay at motion, yung totoong distribusyon ng kapangyarihan halos hindi nagbabago. Sila-sila pa rin. Napagkakakamalan natin pag-unlad ang lahat ng aktibidad na to. Pero sa katotohanan, para lang itong pagbabalasa ng pare-parehong baraha. Sabi nga sa quote, ang mga partido ay nag-aayos lang ng pwesto ng kapangyarihan. Hindi nila ito tunay na binabago o hinahamon. At dito tayo naiiwan sa isang tanong na kailangan nating pagnilayan. Kung ang mga partido ay salamin lang na nagpapakita ng kung sino talaga ang makapangyarihan, ano ang dapat nating baguhin? Yung salamin ba? O yung mismong imahe na nakikita natin dito?